Hello, hello, Aris Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong comprehensive, detalyado at hindi bitin na monthly reading for August 2025. So Aris, pag-usapan natin kung ano mga magaganap sa inyo sa buong buwan ng August. Malapit na tayo sa Burr months. Konting kembot na lang, Pasko na. So ngayon ay alamin natin kung ano ang magaganap sa inyo sa buwan na ito. So sit back, relax, and enjoy our reading. And use your intuition para makuha mo yung para sa'yo talaga, Aris, okay? Kung na may makaresonate ka and leave the rest, yung ibang bagay para sa ibang Aris yun, okay? So Aris, meron pa tayong isang tanong, isang sagot portion later. So kung meron kang pang malakasang isang tanong, you can ask that at the end of our reading. Pero sa isip lamang, huwag mong isusulat sa baba, sa isip lamang, sasagutin natin yung question mo na yan, okay? So, Aris, meron din tayong Facebook page. Kung gusto nyo akong bisitahin sa aking Facebook page na James Tarot PH, you can check me there. At meron tayong mga daily tarots doon. Meron tayong mga message of the days doon na pwede nyo i-visit. And soon, kakaroon din tayo ng mga reels and also videos of your dailies for tarot doon. So, follow me and see you there on our Facebook page at James Tarot PH. So Aris, thank you again for all of your donations and saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Yun po yung tanging paraan para supportahan po tayo. And thank you po kasi napakabait niyo sa akin. So to everyone, thank you for your support. So thank you again for not skipping the ads. Okay, isa pang shuffle. I want to have more shuffles here. I don't know why. Your spirit guides are telling me i-shuffle mo pa. Okay, Aris, sit back, relax, and enjoy our reading. At ito ay magiging, I'm feeling this is really a beautiful reading for all of you this August, okay? So, Aris, ano naghihintay sa inyo ngayong buong buwan ng Agosto? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Five of Wands. Beautiful. In the area of what you want, you have the Moon card. In the area of what you need, you have the Two of Swords. Lovely. In the area of what's affecting your current energy, you have the Eight of Wands. Yes, wow, a quick resolution, a quick outcome, a quick winning. Meron ka mapagkatagumpayan this time na talagang sabi ko, this is something na nag-ugat mula doon sa mga pinaghirapan mo. Mamaya, pag-usapan ito in detail mode, pero something is a very quick resolution. Napakagandang resulta. In the area of your near future, you have the Seven of Cups. Beautiful. In the area of your challenge for the month, you have the Ace of Swords. Lovely. In the area of your fortune, you have the Sun card. Yes, wow. Ito talaga, tinapos na niya. Pag lumalabas si Sun card in any of the spread, in any of the parang dates or petsa, sa kahit anong tarot reading, pag lumabas si Sun, it's going to be a happy reading. So congratulations. In the area of your divine messages, you have the Lover's card. Beautiful. At ang outcome of for the month, bago tayo tumulay ng September, ano kaya ito, Aris? Pag-usapan natin later. Ano kaya yan? I don't know. When naging curious ako bigla ko ano yung outcome mo because lumabas si Sun eh. So parang sobrang saya nito. There is something fruitful, beautiful, happy time for you this August. So congratulations. So bago natin basahin in a very comprehensive way ang mga cards mo for the month, alamin mo natin kung ano lingering energy in your background. You have the Queen of Pentacles. Okay, this month, Aris, yung mga problema mo daw tungkol sa yung kaperahan, sa kakukuha ng ganito, resources about something, nakita ko this month may magalan sa lap mo na blessing. Okay? Ito yung mga bagay na parang divinely orchestrated for you, divinely given para sa'yo. No? So ngayon, nakita ko something is multiplying. Kung meron ka bang pera ngayon, nakita ko na magkakaroon ka ng diskarte kung paano mo siya mapapalago ngayong buwan na ito. I'm hearing magkakaroon ka daw ng either a new opportunity or a new way para daw mapalago mo itong kaperahan mo na ito. At hindi ka na mag-iisip pa sa mga susunod na linggo, susunod ng buwan, kung saan ka huhugot ng panghugot mo sa mga pangailangan mo. Ano? This is something beautiful for you. Unang-una sinasabi ng spirit guides mo na dahil madiskarte ka, maparaan ka, ikaw yung uri ng tao na hindi ka papatalo eh. Kilala kita, Aris. Hindi ka papatalo, ikaw yung taong eager, competitive, palaban, go for the gold, ika nga. And with this Queen of Pentacles here, talagang may babaksak sa'yo na blessing na deserve mo eh. Because you're very ambitious. You're very palaban. You're very go-getter, ika nga. So, this blessing ay talagang deserve mo. Ito yung daliri ko para sa'yo. Deserve mo. Ito yung bunga ng pinaghirapan mo in the past. Ito yung lalago na. I'm hearing makakarinig ka na daw. Okay. Sabi ng speaker, so makakarinig ka na daw ng good news about something na pinaghirapan mo o something na hinihintay mo in the past and now
parating na siya, wala nang pipigil doon sa darating sa'yo at makukuha mo na. That's what I'm hearing. So, this time around, this month, buong August na to, may sasagot na doon sa mga resources na hiling-hiling mo o meron ka na mahuhugot o meron ka na makikitang diskarte o paraan para panggastos o pang bigay solusyon doon sa mga problema mo. And this time around, this month, is very, very bountiful para sa iyo ha. Napakaswerte nito. Kasi anything that Queen of Pentacles touches ay lumalago, dumadami, yumayabong. Okay, so ang tabayanan mo, lalago ang negosyo, titibay ang iyong trabaho, lalaki ang ipon mo, lalaki din ang expenses mo, meron ka ng budget, pambayad o pambili ng mga ganyan. So, congratulations. Makahanap ka ng tamang paraan para may pambayad dito, panghulog dyan. So, very, very mapera. Maperang buwan na to, Aries. Manlibre ka naman. Very, very beautiful. So bago natin basahin in a full detail mode ang mga cards mo for the month, bigyan mo na kita ng Sacred Traveler card para safe mong ma-travel ang buong August this time. Okay? So the first card is, you have Cleansing Waters. Purification activates vibrant life force. O ini-invite yan. Ini-invite ka ng iyong spirit guides to have some rest using water. Magbakasyon ka, swimming, o kaya take time in nourishing your body kapag naliligo ka kasi nakakakalma daw yon ng katawan. Okay? Kung medyo stressful ka this time, Aries, especially here, may mga laban kang mapapanalunan, may mga may mga obstacles kang lalagpasan this month. Talagang kailangan mo ng maraming oras in water. Okay? Pwedeng maligo ka, o kaya swimming, o kaya if you want, lumilipad gawa ng fan ko. If you want to drench, halimbawa sa ulan, anything with water, makakatulong daw sa iyo yan to replenish, to recharge, and also to give you parang pagtanggal sa bad energy o pagtanggal sa negative energy, makakatulong nga daw sa iyo this month, okay? Now, the message of breaking trail, a breakthrough is at hand. Yes, talagang meron ka mararating doon, na milestone, breakthrough, finish line. So, congratulations para sa iyo. Kasi siguro talaga makapagpahinga ka na with the purification vibrant life force because may talaga mararating kang milestone this month, okay? Now, the message, rejuvenating rain o tubig ulit. Clear the past and heal the present. O sabi ng spirit guides mo, ito na yung pagkakataon na kalimutan na, maghilom ka na sa past and also harapin mo yung present mo na mayroong paghihilom, may pag-andar, may pag-abante, may pag-move on. Okay? Use the rejuvenating rain. Ibig sabihin, let the rain wash away the painful past. Okay? Tatlong bagay, meron ka daw mararating na breakthrough o magandang balita sa buhay mo this month. Pero kaakibat nun dapat naghihilom ka rin daw sa nakaraan at gamitin mo daw ang tubig bilang armas mo para maging simbolismo na pag-wash away ng mga negatibong nararamdaman mo. Especially kung nanggaling yan sa past. Okay? So, Aries, pag-usapan natin ang full spread mo. At the center, you have the Five of Wands rather. Sabi ng spirit guides mo, yes, meron ka lang matatapos na laban this month. Kung meron kang inaasikaso nito mga nakaraang buwan, nakaraang taon, o kahit itong recent weeks lang, na parang feeling mo, I need to win this, kailangan ko itong matapos, kailangan ko itong mapagtagumpayan, kailangan ko itong maisaayos na. No? Nakita ko nito this month, magaganap na yan, makatapos na. Sabi ng spirit guides mo, kung very competitive daw ang world mo, Aries, kung ang ginagalawan mo ay very competitive industry, makakahanap ka daw ng tamang resources o tamang paraan at diskarte para manalo ka dito at magtagumpay ka. Okay? Kung ikaw man po ay medyo gulong-gulo na this time, nakita ko rin yan, parang medyo may kaguluhan sa isip mo na parang ito ba gagawin ko? Yun ba gagawin ko? Ito ba? Biglang may darating sa lap mo. This is really a blessing. Pwedeng sa muka ng new opportunity or taong lalapit sa iyo na parang, uy, Aries, I have something for you. Baka pwede mo itong magamit o kaya ito na yung panimula mo. No? So, a help is coming. Nakita ko dito itong blessing na itong darating sa iyo. Hindi mo to ganong pinaghirapan. Hindi mo to pinag-strugglean, hindi mo to pinagpawisan, hindi mo to talagang hindi ka nag-google ng maraming oras at effort, pero darating siya sa'yo because you truly deserve this. A blessing coming to you, magbibigay sa'yo ng tamang diskarte at tamang plano para pagtagumpayan yung kaguluhan sa isip mo na parang, okay, may dumating na blessing, eto na pala yun, now I know kung anong gagawin ko. So para magiging malinis na, clear na sa'yo yung gagawin mo sa rest of this month. Napakaganda. So, parang ito rin yung sinasabi sa'yo ng spirit guides mo na this month, magiging malino na sa'yo yung mga tutumbukin mo
hanggang sa ending ng 2025, no? Parang kung gulong-gulo ka ngayon, hindi mo alam kung saan ka pupunta, hindi mo alam kung anong gusto mong career, bigla-bigla may darating na blessing or opportunity na magpapatuwid ng landas mo. Okay? The Five of Wands being clarified. Yes, may the Queen of Swords. Queen of Swords is a clear vision. Parang ngayon nalinawan ka na, parang, okay, now I know what to do. Tutumbukin mo siya, papanindigan mo, tapos sigurado ka na. Ganon si Queen of Swords. Siya din yung uri ng tao na wala siyang pakialam sa inyo, gagawin niya yung gusto niya, isasara na niya yung past niya. Like I said here, clear the past, heal the present. Ngayon, handa ka ng talikuran ng past, handa ka na mag-move on, at harapin yung magandang kinabukasan moving forward away from something that hurt you in the past. Okay? Nakita ko rin dito na handa ka na putulin yung ugnayan mo sa mga nakapanakit sa'yo. Parang ready ka na talaga to stand up on your own and fight for your future and fight for yourself. At nakita ko dito magsisimula na yung dire-diretsong daloy ng pera sa'yo, dire-diretsong daloy ng swerte for you. Congratulations. In the area of what you want, you have the Moon card here. Si Moon card, sinasabi naman niya na para bagang ikaw, marami ka ring questions, marami ka ring duda, marami kang takot o kaba o alinlangan sa mga gagawin mo this time. Ano? Well, normal naman yan, Aries, kasi for sure may mga gagawin ka na parang tama ba to? Am I doing the right way? Tama ba itong desisyon na ito? Ito bang pupuntahan ko? Meron ba akong mapapala dito? Meron ba ito patutunguhan? Ano? Normal na mga questions yan. Pero sabi ng spirits mo, you need to trust your intuition. You need to trust yourself na kung ano man ang darating, it will lead you to a bountiful blessing na hindi ka na ganoon magiging kahirap para kunin yung mga bagay na para sa'yo in the near future. Di mo nakaupo ka dyan, inaalagaan mo, nina-nurture mo, nakafocus ka because alam mo na yun ang opportunity for you moving forward. Sabi ng spirit guides mo, temporary lang ito. Temporary setback lang ito. Temporary lang ito pagdaanan mo na hirap o pagod o kayod. Pagkatapos niyan, makakapag-settled ka na at may realize mo, buti pala hindi ako sumuko. Buti pala tinuloy ko yun kasi magiging okay din pala ang lahat. Buti hindi ako natakot. Buti hindi ako umatras. Okay? I-clarify din si Moon card. Moon card here is being clarified by the Eight of Swords, yes. Ngayon siguro, iniisip mo nga, dahil maraming questions sa isip mo, maraming mga hindi ka sure, paano gagawin doon, paano gagawin yan. Kaya parang feeling mo stuck ka, no? Stuck ka kasi no one is helping, sobrang hirap, sobrang pagod, tapos confused pa ang isip mo kung ito ba talaga yung for you, o kailangan ko na bang umalis, kung aalis man ako, o gagawa man ako ng paraan, ano yung tamang paraan. So, nagiging stuck ka. Nagiging parang nakahimpil ka lang doon, nakatigil ka lang doon because you don't know na kung ano nangyayari. You don't know na kung anong kahihinatnan. Ano? Sabi ng spirit guides mo, nasa isip lang daw yung mga takot na yan. Nasa isip lang daw yung kawalan mo ng solusyon. Because with the Eight of Swords, kaya mong tanggalin yung mga tali na yan. Kaya mong tanggalin yung piring na yan. Open your eyes, Aries. Open your eyes. There are a lot of options out there na pwede mong gamitin, pwede mong gawin para makatulay ka sa ginagawa mo ngayon. Sabi ng spirit guides mo, wag lang problem solution. Maghanap ka pa ng iba. And other options will come to you kapag nakapag-relax ka. Okay, you need to step away muna daw. Sabi, kailangan daw lumayo ka pa ng dalian if you need to take on a vacation para makapag-isip ka ng tama, para mahanap yung right way out of this problem. Gawin mo daw. Kasi para makapag-relax ka. Tingnan mo naman si Queen of Pentacles, talaga nag-relax siya, nakaupo lang siya, hinahawakan lang niya gently yung blessing niya, at iniisip niya yung tamang paraan para niyo to palalaguin. At ganon ka rin. Kung parang feeling mo hindi mo na kaya, hindi ka makapag-isip, o parang feeling mo there's no way out of this, parang nafa-fog o nagka-clouded yung decision making, learn to step out muna at huminga ka muna, okay? Para kumalma ang iyong isip, ang iyong kaluluwa, ang iyong puso, para maisip yung right next big step sa paggagawa mo this time. Sabi ng spirit guides mo, nasa isip mo lang yan, pero alam ko kaya mo. Alam din ng spirit guides mo na kaya mo. Sabi ng spirit guides mo, kailangan mo daw talagang isiping mabuti. Ano ba yung halaga nitong ginagawa mo? Kahit gaano kahirap, kahit gaano nakakapagod, gaano siya kahalaga for you. Kapag naisip mo yon, biglang lalakas ang loob mo, magkakaroon ka ng idea agad na para, nga no, para sa mga anak ko to. Nga para sa future ko to, para makabili na ako ng bahay. Nga para mabayaran ko yung utang ko, no? So, bigla-bigla magkakaroon ka ng additional power and energy to think again yung mga possible option at makakawala ka sa stagnant at stuck mindset mo na to, no? Very, very beautiful for you. In the area of what you need, ngayong buwan na ito, you need to open your eyes. Aries, open your eyes and open your heart. Okay? Sabi ng spirits mo, natatakot ka daw kasi magkamali, natatakot ka daw na mag-fail o sisihin, o baka natatakot ka na baka bumalik ka na naman sa dati, o baka mangyari na naman yun nangyari before. Sabi ng spirits mo, imbes na mamili ka lang sa dalawang option mo, ngayong buwan na ito, meron ka pa daw pangatlo, pang-apat at pang-limang options na lalabas.
this month. Akala mo, ang option mo lang ay si A at si B. Kating-kating na yung ulo mo, sakat-sakat na ng batok mo, kakaisip ko anong solusyon, kung A ba o B pipiliin ko. Bigla-bigla, this month, sabi ng spirit guides mo, may lalabas na option D, C, D, E, F, G. At hindi ka na ganun kabigat para sa'yo ang mamili kasi meron pa pala ibang pwede pa para sa akin. So ngayon, ang tabayanan mo daw, Aries, yung mga options na lalabas para sa'yo para mas maging madali para sa'yo ang mamili o mag-decide about something in your life. Okay? Nakita ko dito, huwag ka daw magmamadali sa pag-decide. Take your time. Tulad ni Queen of Pentacles, relax lang siya. Hindi siya nagmamadali, hindi siya nag-rush, at lalong hindi siya aligaga. Okay? Take your time na pag-isipan nito. Huwag ka muna magde-decide. Damdamin mo, ask your intuition, ask your heart. May mga bagay na hindi nakikita ng mata, pero kailangan mo imulat ang mata mo kasama ang iyong kaluluwa, kasama ang iyong intuition para mahanap mo yung tamang-tamang decision sa iyong gagawin this time. Okay? The Two of Swords being clarified by the Two of Pentacles. Yes. Sabi ng spirit guides mo, 2-2 here is telling you, aligned ka sa higher self mo. 2-2 is alignment. Okay? Sabi ng spirit guides mo, kung ano man daw magiging decision mo, that is the right decision. Kasi katabi mo daw ang iyong spirit guides guiding you sa tamang decision at tamang ruta na pupuntahan mo. Okay? So kaya kung ano man maging solution mo, okay yan. Because that is the right direction. Sabi ng spirit guides mo, learn to have fun naman daw this time. Magsaya ka lang, enjoy life, bring back the balance in your life. Kakaisip mo sa mga dapat mong pagdesisyonan na nauupos ka na o naapektuhan na yung mental health mo, yung katawan mo. Learn daw to breathe muna. Like I've said kanina, nag-enjoy ka, go out. Okay, Aries? Ngayong buwan na ito, go out, have fun, relax. Kung hindi mo kaya mag-decide today, okay lang yan. Huwag ka muna mag-decide, ipagpaliban mo para makapag-isip ka parang tama. Okay, ngayon, ibalik mo daw yung balance sa buhay mo. And saka ka makakapag-decide. Okay, now relax and enjoy your life. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the 8 of Wands. Yes, merong quick outcome this month. Napakaganda. A quick resolution tungkol sa mga bagay na pinaghihirapan mo na parang gusto ko manalo dito, gusto ko magwagi dito, alam ko na yung gagawin ko moving forward, I'm decisive, I'm eager, I'm bold, I'm ambitious, kaya ko to, nagka-persevere ka talaga, very competitive ka nga, Aries, diba? So alam ko kaya mo tong mapagtagumpayan tong bagay na ito. Pero sabi ng spirits mo, meron daw mabilis na resulta this time. Kung meron kang hinihintay about an approval, a paper, a letter, a reaction from someone, or pagbabalik ng sagot from someone, meron ka mabibilis na makukuha this time. Some of you, merong quick travel ngayong buwan na ito. So, ihanda mo ang sarili mo, Aries. Meron ka daw mga mabibilis na travel o mabilis na gagawin na pupuntahan na yun daw ang magbibigay sa iyo ng clarity or wisdom tungkol sa ginagawa mo this time. Makakatulong sa iyo yung mga biyahe na ito kasi parang lilinaw ang isip mo. Para kasi pag nasa biyahe ka, di ba, lilipad ang isip mo, lalaya ang iyong kaluluwa para makapag-isip ng tama, gagaan ang pakiramdam. So, mahanap mo na yung right strategy para pagtagumpayan itong problem mo na ito o itong inaaskasa mo na andayan mo ka-competitive o andayan mong kalaban, di ba? But for some Aries, dyan nanonood sa atin, yung kaguluhan ng isip mo na parang ngayon magiging malinaw na, nag-uugat daw yan kasi merong quick resolution o meron kang narinig na quick result from someone. Halimbawa, tumawag na yung boss from Australia. Uy, Aries, ikaw ang tanggap. Diga yung kaguluhan ng isip mo. Okay na pa yung Australia ko. Yun ay pupuntahan ko. Malinaw na sa akin kung ano gagawin ko next month or next year. Ganyan. So, merong mabilis na balitang darating sa'yo. Okay, mabilis na balitang darating na magpapalinaw ng kaguluhan sa isip mo at alam mo na yung gagawin mo for the next month or next year. At nakita ko rito na magiging desidido ka na at palaban kang lalaban papunta doon. No? Ang tabayanan mo tong quick na resulta o balita na napakaganda for you para mawala na yung gulo sa isip at makadiretso ka na sa gusto mong puntahan at talagang kumamal ka na ng maraming pera this time. So congratulations, Aries, may paglago talaga sa iyong finances para sa buwan na ito. And with the 8 of Wands here, telling you din na mag-focus ka lang daw ha, huwag kang mawawalan ng atensyon o huwag kang madidistract with a lot of things. Alam mo naman, pag unti-unti ka na umaakyat sa iyong mga gustong mangyari sa buhay, marami din also nagbubukas na mga distraction, mga temptations, mga bagay na pipigil sa'yo kasi dinidistract ka niyan. Parang makapatingin ka dito, mawawalan ka ng focus sa goal mo. So make sure, continue focusing and fighting for your dreams because dalawang beses tumabas, you're on the right direction. With the 8 of Wands here, nasa tamang landas ka, nasa tamang desisyon ka, nasa tamang ruta ka, okay?
The Eight of Wands is being clarified by the Devil card. Yes, like I said kanina, focus ka lang kasi maraming mga temptasyon, maraming mga distraction, maraming mga tao na gagawa na paraan to make you distracted. Maraming silang iba't ibang dahilan. Pwedeng ayaw ka nila magtagumpay o feeling nila hindi mo deserve yan, kaya i-distract ka nila. Huy, Aris, punta ka dito, inuman tayo. Uy, Aris, may ibang trabaho dito, punta ka. O kaya, uy, Aris, chismisan naman tayo, ganyan. Uy, Aris, meron ibang tao na kukuha ng atensyon mo at magbibigay sa iyo ng distraction away from your goals. So make sure, putulin mo din yung mga bagay na kinakatakot mo din daw, Aris. Okay, yung mga overthinking, pag-iisip ng malala o pag-iisip ng negatibo sa mga bagay na gusto mo makamit. Just do your best. Do your best yung kaya mo lang. Kasi nasa tamang direksyon ka naman eh. So, wag mo nang isipin yung mga negatibo, wag mo nang isipin yung mga negative people then around you. You need to cut them in your life, especially here at your center. You have the Queen of Swords. Kung kailangan putulin ang relasyon, kung kailangan iwanan na, kung kailangan pabayaan na at hindi na imit pa, go push. Basta alam mong sila yung nagpapabagal sa'yo o sila yung humaharang sa tagumpay mo. Learn to separate yourself from them. Okay? Para makapag-focus ka sa future at maparatili mo yung positive energy sa life mo. Okay? In the area of your near future, etong super ganda. Nakita ko rito na doors are opening up for you. Kasi lumino ng isip mo eh. Saka napagtagumpayan mo na yung competition eh. At saka parang ikaw yung umangat talaga dun eh. At nakita mo, kaya ko pala talaga. Malino na isip ko, clear na sa mind ko kung anong gagawin ko. Wala na makakapigil sa akin para i-achieve yan, para puntahan yan, para habulin yon, para pagpaguran yon. Kasi kahit mapagod ako dito, kahit na bunuin ko lahat ng oras at effort ko dito, alam ko this is for me. Kasi malino na sa isip mo, no? Sabi ng spirit guides mo, dahil malino na sa isip mo yung gagawin mo, in the near future, magbubukas na yung mga pinto na related doon sa bagay na clear na sa mind mo. Halimbawa, clear na sa mind mo, gusto ko palang maging nurse sa Australia. Yun, biglang naging clear sa mind mo. Pagdating mo sa Australia, biglang in the near future, nakita ko, nagbubukas na sa iyo mga doors, nakapag-provide ka na for the family, meron ka na naipundar na maliit na sari-sari store, halimbawa, okay na pag-aral mo na yung mga kapatid mo. So, dahil sa naging open ka na this time, at naging clear na sa mind mo kung anong gagawin mo at napagtagumpayan mo yung mga laban mo at napakalinis na ng vision mo sa future, napapanindigan mo ha, importante yun Aries na kung clear ang vision, dapat aksyonan, dapat panindigan para makuha mo talaga yung total gift ng blessing na yun. Nakita ko na mas marami pa magbubukas, makukuha mo na yung mga bagay na dati panaginip lang o dati pangarap lang. Halimbawa, mapag-aral yung mga anak, mapag-college si bunso, nabili na yung bahay na pinipilahan mo, o kaya mabili na yung cellphone na gustong-gusto mo, no? Anything in your fantasy land, magagawa mo na in the near future kasi niyakap mo na yung bagong blessing mo this time. At sinasabi ko naman sa'yo, magkakaroon ka na ng advancement or leveling up when it comes to your finances. So, napakaganda. The Seven of Cups, sabi rin dito, kung ano ang nasa imagination, kung ano ang nasa isip, dapat dali mo daw sa reality mo, no? Para magkaroon niya ng magandang effect sa buhay mo. Huwag ka daw matakot na aksyonan. Nakita ko rin dito na makakaisip ka na ng right moment or right timing para gawin yung isa dyan agad-agad. Nakita ko yan. Kasi parang dati, kailan kaya ako magkakaroon nun? Kailan ko kaya magagawa yan? Kailan ko kaya mabibili yun? Ayun, boom. In the near future, yes. Magagawa mo yung mga yan, paunti-unti, pa isa-isa. Nakita ko na you will be very, very happy kasi lumalago na yung kaperahan mo. Tapos sigurado ka na sa career path o buhay na gusto mong tahakin. The Seven of Cups being clarified by the Hermit card. Yes, ngayon sabi ng spirit guides mo, yung mga bagay na dati iniisip mo lang, malungkot ka because sabi mo, sana makuha ko yun, sana makuha ko naman yan, sana makamit ko, kailan ba pwede, kailan ko ba makakamit yung mga ganyan. Bigla-bigla magbubukas yung mga pintong yun at sasagot sa mga questions mo sa buhay. Yung mga sana, what if, bakit ganito sila, bakit sila ang ganda-ganda ng buhay nila, bakit ako hindi. Ngayon, nakita ko na unti-unti ka nang umaakyat o umaangat at nagiging wiser ka na eh, nagiging matalino ka na eh, na parang ngayon, dati gusto mo lang to, pero nare-realize mo, hindi pa rin gusto ko, may mas bigger pa. No? Parang, nagiging matalino ka sa mga bagay na gusto mo makamit sa buhay mo at ginagawa mo siya. At nagiging maparaan ka kung paano mo siya ma-achieve, kung paano mo siya madadala sa realidad mo. At napakagandang bagay yun kasi nakita ko dito na pinupuno mo rin yung kaligayahan sa puso mo. Hindi lang para sa ibang tao, hindi lang para sa mahal mo sa buhay, kundi para sa iyo din. Nakita ko dito na unti-unti mo nang naaabot yung pangarap mo. Unti-unti mo na nabibigay sa sarili mo, yung dati question lang. Yung dati, sana. Ngayon, unti-unti mo siya makukuha. So, congratulations. A very, very lucky and bountiful and blessed time for you. In the area for challenge for the month, you have the Ace of Swords. Ang challenge talaga sa'yo sa buwan na ito, Aries, ay kalinawan ng isip. No? Like I said here, sa
core energy mo para sa buong buwan, at the center, at the heart of your energy ay kaguluhan ng isip. Five of Wands, confusion, conflicting na mga naiisip. Gusto ko to, gusto ko yan, gusto ko yan, gusto yan. So parang naglalaban-laban ang isip mo kung anong gusto mo. Ayan, lumipad si Ten of Wands, kunin natin. Dahil sa fan ko po yung lumipad, pero nakita ko siya, kunin ko. Because sabi ng spirits mo, kasama ito sa pinag-uusapan natin. Marami nang kapabigat na sa'yo. Nagpapabigat ang damdamin, papabigat ng isip, hindi mo alam ang gagawin. Sabi ng spirits mo, have a clear communication daw para sa mga bagay na magugulo. Para sa mga bagay na hindi mo na kayang kayanin o hindi mo na kayang bitbitin. And be discerning daw. Sabihin mo na, uy, hindi ko to kaya. Uy, kailangan ko na kayo makinig sa akin. Bitawan ko na to. Kailangan kayo na gumawa niyan. Kailangan kayo na sumalo niyan because hindi ko na kaya. Kailangan ko nang pagaanin yung buhay ko. Naguguluhan na ako, gulong-gulo na ako sa gusto kong gawin. Gusto ko ng tahimik na buhay. Gusto ko na makapunta doon sa mga bagay na gusto ko for myself. At makukuha mo naman yung in the near future, basta daanan mo to. Pero sa challenge mo, ang kailangan talaga clear mind and also clear communication. Kailangan sinasabi, kailangan binabanggit, kailangan pinag-uusapan, kailangan inuupuan. Kung ano daw nararamdaman mo, kung ano ang mga plano mo for the future, especially for your own money, for your finances, sa mga bagay na gusto mong simulan, kailangan daw pinag-uusapan na. At kailangan malinaw ang usap. Hindi pwedeng sinabi mo lang, baka misinterpret, tapos sasabog ang damdamin ng kausap mo, magkasagutan kayo, ayun, nauwi sa away. So kailangan, sabi ng spirits mo, ang challenge for you this month, August, for Aries, ay kalinawan ng pag-uusap. Clear mind, clear talk, at clear intention. No, sabi ng spirits mo, marami daw ang mga dapat mong paglabanan this time ay nag-uugat sa inyong pag-uusap o nag-uugat sa inyong malinis na pag-uusap sa someone. Kasi baka ma-misinterpret ka, ito lang naman yung sinasabi mo pero akala niya inaaway mo siya, akala niya pinaparinggan mo siya, ganyan. So dapat daw malinis ang sinasabihin, kompleto, para hindi ka ma-misinterpret. Okay? I-clarify rin si challenge mo for the month. Ace of Swords, nakita ko naman dito na basta mahinahon ka lang, tapos sasabihin mo lang yung mga pinag-practicean mo. Kasi kailangan daw kung importante pag-uusapan, pag-practicean mo na sa kwarto, o sa utak mo lang. Pwede mo nga isulat yan sa cellphone mo, sa notes mo, naka-bullet point na parang ito una ko sasabihin, para ito agad na mapansin niya, para malinaw agad, no? Para hindi wobbled or hindi masyadong parang noodles yung train of thought mo, para masabi mo ng malinis, maayos yung mga gustong sabihin. Okay? The Ace of Wands being clarified by the Three of Wands. Yes, ngayon sa mga bagay na hinihintay mo daw makarating sa buhay mo, kailangan ng communication. Kailangan mo sabihin na, okay, ito yung gusto kong gawin, ito yung gusto kong puntahan, ito yung bagay na hinihintay ko. So, kailangan maintindihan din daw yung mga tao sa paligid mo. Okay? Nakita ko kasi dito na parang kakahintay mo sa isang bagay na may misinterpret ka na ibang tao na parang, uy, si Aries, bakit ganyan? Bakit ganto? Bakit siya naghihintay sa ganon? Bakit yun ang gustong niyang puntahan? Bakit yun ang pinagkapaguran niya? Meron mga tao sa paligid mo na hindi makaunawa doon. So, kailangan daw ipaunawa mo, especially kung mahalagang mahalaga yung taong yun sa'yo. Okay? Parang kailangan din nila na sumakay sa barko mo o sa bangka mo na ito yung pangarap ko, ito yung gusto kong puntahan. Dapat pare-pareho tayo ng naiintindihan, pare-pareho tayo ng idea, pare-pareho tayo ng intensyon. So, kailangan mo doon ipaunawa yun. Talk to them. Kung meron ka rin daw na hinihintay this month, Aries, na halimbawa, padala, o kaya trabaho, o negosyo, o kaya meron kang hinihintay na papers, o meron kang hinihintay from someone. Halimbawa, because nakita ko talaga naghihintay ka, kailangan mo daw kausapin na. Para hindi ka naghihintay ng matagal. Okay, Aries, napakasimple. Kausapin mo na para hindi ka naghihintay ng matagal, para makapag-focus ka na sa mahalaga. Okay? If you're waiting for someone to talk to you, to give you advice, to give you the confirmation or the yes card, kailangan mo nang kausapin siya. Para clear na sa'yo at maka-move on ka na. Bigyan pa kita ng life messages to clear up the challenges para sa buhay mo this month. Unang-una, you have balance. Yes, ibalik mo yung balance ng buhay mo. Work hard, play hard, enjoy life. Kung nagkatrabaho ka malala, magsaya ka din ng malala. Okay? Enjoy your life this month. Ibalik mo ang balanse. Another message of discipline. Yan, magkaroon ka din ng disiplina sa mga bagay-bagay na gagawin mo. Kung nagkatrabaho ka ng malala, dapat may disiplina doon. Pero at the same time, dapat nag-enjoy ka din. Hindi puro trabaho. Walang fun doon. Ako, baka maupos ka lang, baka umilit lang ulo mo, baka magsawa ka, ganyan. Pero kung balanse ang buhay, magiging disiplinado ka din sa mga importante para sa'yo. Okay? Especially here, sa mga importanteng dapat mong pagtuunan, your blessing para lumago siya, kailangan disiplina, kailangan everyday, kahit pagod, kahit puyat, kahit nahirapan, you need to show up. You need to show up on something that is valuable for you. Okay? Another message, fear, itapa mo daw ang takot mo, alinlangan, duda, kasi dapat masaya lang here, especially here with the Sun card, pag-usapan na nga natin, Sun card in the area of your fortune, meron kang kaligayahan na makukuha this time.
This is a happy month for you. Time to enjoy, time to be free, time to para maging bata ulit, maging maligaya ulit, mag-enjoy ulit. Di ka tulad dati na parang katagawa mo, ay ano epekto nito? Ay wag na, baka mapagod lang ako, baka masaktan ka, baka mahirapan ka. Tayo parang this time around, it's time to be free. Gawin mo na yung mga bagay na magpapaligaya sa'yo, magpapatuwa sa'yo na hindi mo iniisip yung sasabihin ng ibang tao. Kasi ikaw yan eh. Kaligayahan mo na yan eh. Bakit ka papapigil sa iba? Diba? Sabi ng spirit guides mo, dapat malinawan ka rin about something. Parang ngayon, okay, now hindi pala ako dapat seryoso lang, dapat pala nilalaban ko yung gusto ko, dapat pala happy lang, be positive lang, and be childlike again. No? Be childlike again and enjoy life again ulit, Aries, no? Habang ginagawa mo yung mga bagay na magpapayabong sa buhay mo, malaking parte daw yung kaligayahan at mag-enjoy doon. Kasi kapag masaya ka, mas lalong makikita mo yung mga positive outlook, lalo kang magiging masigasig sa paglaban kada araw, ano? The Sun card is being clarified by the Magician card. Yes, nakita ko rito na kaya mong gawin ang lahat ng bagay, Aries. There's no impossible. Walang imposible sa'yo ngayong buwan na ito. So gawin mo na, huwag ka na matakot, huwag ka na magkaroon ng fear, huwag ka na magkaroon ng alinlangan kasi kaya mo naman. So ngayon, nakita ko rito, magkakaroon ka ng kalinawan sa isip na parang, kaya ko pala. Sige, push, gawin natin to. Yan, marang ganyan. Kaya mapapangalagaan mo na yung blessing mo at lalago na yan. Sabi ng spirits mo din, dapat daw, huwag ka nang papatali kahit kanino, huwag ka papapigil kasi kaya mong gawin eh, kaya mong i-achieve eh. So ngayon, be playful, be joyful, enjoy the process, and you can do it, okay? You can manifest whatever you want. Nasa area din siya ng fortune. Ibig sabihin, meron kang manifestation na matutupad na magpapaligaya sa'yo. So congratulations. An answered prayer, a wish prayer, yung mga I claim, I manifest, matutupad na siya ngayong buwan na ito. Congratulations. In the area of our divine messages, you have the Lover's card here. Sabi ng spirits mo, ilaan mo ang mga ginagawa mo with so much love and passion. Okay? Kung anong tong blessing na dumating o pagkakaabalahan mo, sabi ng spirits mo, kailangan nandun ang love. Put all your love, effort, pagmamahal, and passion para magtagumpay ka. Kasi kung walang love, walang effort, walang passion, bibitawan mo yan, sinasabi ko sa'yo. Ngayon, sabi ng spirits mo, kailangan clear sa mind mo, walang cloud, malino na malinaw with the sun here, telling you, ito ang gusto ko, ito papanindigan ko, this is my choice, magiging accountable ako, magiging committed ako dito at mamahalin ko to. Kasi alam ko, ito yung magbibigay sa akin ng magandang kinabukasan, kapirahan, and good finances. Okay? Napakamahalaga niyan. Love what you're doing. Kasi kung hindi mo mahal yan, naku, lumipat ka na. Kung hindi mo mahal yan tao na yan, kung hindi mo mahal yan ginagawa mo na yan, yung goal mo na yan, yung pinagpapagura mo, ay naku, iwanan mo na yan, nagsayang ka ng oras dyan at lumipat ka na sa kapakipakinabang. Okay? Yan ang payo sa iyo ng iyong divine messages, ng iyong spirit guides. The Lover's card is being clarified by the Page of Pentacles. Yes, tingnan mo naman si Page of Pentacles, niyayakap niya yung blessing. Kung ano yung blessing na dumating kay Queen of Pentacles, na dumating sa lap mo, na talagang bukas palad mong tinanggap at pinalago, nag-focus ka at lumago siya, lumarga siya, lumaki yung finances mo, yakapin mo pa siya. Pagtuunan mo ng pansin, make this your top priority and enjoy it. Enjoy it. Nakita ko rito na kailangan mo daw buhisiin, pag-aralan, learn everything that you can para mapangalagaan ito. Okay? Love it. Use your passion, use your pag-ibig para mapalago mo siya at mapakinabangan mo for a very long time. At nakita ko na dito ka mag-enjoy talaga at swak na swak tos para sa'yo. Okay? Ang outcome mo, pag-usapan natin later, bigyan mo na kita ng fortune cards. Okay? First, you have forest, muddled, unclear thinking. Yes, sabi ko sa'yo, di ba sa core mo, napakagulo ng isip mo ngayon, hindi mo alam ang gagawin o saan ka pupunta, kailangan talaga this time, clarity of the mind. Okay? Another message, you have lightning, control your anger or you will be sorry. Yes, ngayon, kalamayan ng emosyon, hindi pwedeng sumabog, kailangan malinis ang pag-uusap para hindi ka ma-misinterpret. Another message, you have money path. A path with money is waiting for you to find it. Yes, may kapirahan ka talaga this time. Congratulations. Another message, broken ring, parting of the ways in either romance or business. Yes, meron ka daw mga taong iwanan na o parang bibitawan kasi nakita mo na yung tamang landas for you. At okay lang yan. Sometimes you outgrow people, sometimes you outgrow businesses or pangarap, no? Kasi patungo ka na sa higher level ng buhay mo. Kaya okay lang yan na meron ka ng iwanan, meron kang bitawan na pangarap, negosyo o mga ginagawa mo. Another message, you have scissors, disappointment in some affairs. Yes, may mga bagay ka doon na disappointment ka pero okay lang yan kasi kailangan mo talagang i-let go para makapag-focus ka sa mga bagay na importante for you. Okay? Another message, you have dalawa, kunin natin. Fair man, lalaki daw na mistiso o puti ang buhok, baka lolo yan o nakatatanda na kailangan mo daw asikasuhin, mayroon daw concern sa kanya. Tower, solid foundation, success with effort. Yes,
Talagang paparating ka na sa success ng buhay mo. Congratulations. Another message of arrow, you're on the right path. Yes, like I've said here, nasa tamang landas ka daw regarding some aspect of your life. Ngayon, dire-diretso mo na, nasa tamang direksyon ka. 2 beses na nag-confirm sa'yo, you're on the right path. Kaya kung ano man ang decision mo, go, push. Kasi nasa tamang landas ka. Ang outcome mo, pag-usapan natin, Aries, pero ngayon, ihanda mo na ang yung isang tanong, isang sagot, pang mabilisan, sagutin natin yan. So, Aries, ang outcome mo for the month, bago tayo pumasok ng September ay... Wow, Knight of Wands. Enjoyment, love, passion, enjoying what you have, enjoying the life that you have, at sugod ka ng sugod with excitement. Nakita ko yan sa'yo na ine-enjoy mo yung buhay. Nakita ko dito na kung ano man yung gusto mo, sisimulan mo na. Kung ano yung pangarap mo, go push. Wala ng takot, wala ng fear, wala ng alinlangan kasi na-realize mo kaya mo. At sobrang free ka na eh. Napakalaya mo eh. Nasundin yung mga bagay na gusto mo at yakapin yung mga bagay na gusto mo at kaya mo siyang gawin. Kaya mo siyang i-manifest, kaya mo siyang pagtagumpayan at talagang lalago ang buhay mo, lalago ang kapirahan mo at ang pangarap mo kasi now no one can stop you. With the Knight of Wands, siya yung uri ng tao na alam niya yung gusto niya, sigurado siya sa gusto niya, ilalaban niya yon at walang kahit sino mang makapigil sa kanya kasi alam niya nandun yung kaligayahan niya. Very, very passionate ka doon. Kaya talaga importante dito, put some love in everything that you do with the Lover's card. Pag may pag-ibig, pag may passion, kayang-kaya mo i-conquer at kayang-kaya mo pagtagumpayan ang lahat. So, nakita ko rito may lalago na para sa future mo, kakabal ka ng pera. Congratulations, Aries. Nakita ko na unti-unti nang lumalaki o umaandar o nag-grow yung mga bagay na pinaghihirapan mo and mag-enjoy ka na soon at susugod ka pa sa mas malalaki pang bagay and you're enjoying your life much better. Napakaganda. Clarify natin si Knight of Wands. Knight of Wands is being clarified by the Nine of Swords. Yes. Talagang pawala na yung mga negativity, mga takot, kaba, alinlangan, itatapon mo na yun sa window, itatapon mo na yun sa pintuan. Parang, okay, hindi pala ako kailangan matakot, hindi pala ako kailangan mangamba. Yung pangamba, takot, worrying, sinisira lang yan ang mood mo, sinisira lang yan ang diskarte mo. Pero kung talagang nakita mo kung gaano ka kagaling, gaano ka kahusay, at kung kaya mo labanan, yung dapat labanan, at pagtagumpayan, dapat pagtagumpayan, mawawala itong mga fear na to and you will go on this path with joy, with love, with excitement at kayang-kaya mo siya. So napakaganda, Aries. A very, very empowering month ito para sa'yo. So dumako na tayo sa iyong isang tanong, isang sagot. Aries, close your eyes and think of that one question. Spirit guides, Holy Spirit, bigyan kay Aries ang sagot sa kanyang tanong. You have 1, mabilis lang to, Aries, and 2, bigyan kita na angel card because your angel are around you now, giving you the clarification para sa tanong na ito. You have 1 and you... bumagad na. You have 2. Okay, Aries, open your eyes. Inhale and exhale. The answer to your question is you have the Ace of Wands upright. You have the 8 of Pentacles in reversed. You have abundance and you have weight. Sabi ng spirit guides mo pagdating sa question mo, kailangan mo nang maghintay, magtiyaga, manalig na makukuha mo yung magandang resulta sa question mo. Sabi niya, abundance is waiting for you. Ibig sabihin, may magandang mangyayari o may magandang outcome sa question mo. Kailangan mo lang daw maghintay. Huwag mo daw madaliin, huwag mo daw i-rush, huwag ka daw mag-conclude agad-agad. Kailangan mo daw maghintay. Sabi naman ng spirit guides mo, with the 8 of Pentacles in reversed, kailangan daw tiyagain mo pa. Huwag ka daw magmadali, huwag ka daw mainip. Kailangan mo daw daanan yung proseso, kailangan mo daw buhisiin pa, pagtrabahuhan, bigyan ng paglaanan ng maraming time. Okay? Kasi baka mamaya gustong-gusto mo lang makuha yung outcome, nagmamadali ka pero hindi ka pa pala sure o meron pang dapat ayusin. Okay? Sabi pa ng spirit guides mo, with the Ace of Wands, kailangan maging confident ka sa idea mo, confident ka sa gagawin mo dyan, sa question mo, and know that kailangan matatag yung sarili mo at isip mo in what you want. Ito ba talagang gusto mo? Yan ba talaga sa question mo ay mag-change your life? Go push kasi Ace of Wands is a yes card. Yes, makukuha mo yan, new life, new beginning with your question. Pero, kailangan mong i-admit sa sarili mo na kailangan ko itong pagtrabahuhan, kailangan ko itong ayusin, kailangan ko pa siyang i-modify o ayusin pa. Kasi at the state ngayon ng question mo, hindi pa siya ayos. Hindi pa siya okay o hindi pa siya planadong-planado o planchadong-planchado. Kailangan pa ilapat mo o i-apply mo yung idea mo, yung plano mo, at maging confident ka dyan sa plano mo para magtuloy-tuloy siya sa buhay mo. Okay? Ngayon, naghihintay sa yung abundance o magandang resulta dyan, pero kailangan mo muna maghintay. Hinay-hinay, relax, and ayusin pa muna your question para makuha mo siya. It's a bountiful phase, okay? Para makuha mo yung pinakamagandang resulta niya. Okay, Aries, that is the answer to your question. Hopefully po nasagot ko yan. This is also your August 2025 reading. Sa po ka nak-rate, sa po ka nak-resonate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. Aries, I love you. This has been James for James Harder PH. God bless everybody.